Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, napakadakilang umawit sa ating Panginoon sapagkat tunay sa pamamagitan ng mga kasulatan at maging sa mga bagay na namamasdan natin, ito'y nagpapatunay ng kahilagilalas at napakadakilang katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya't minsan, sa buhay ni Haring Solomon, sa harap ng kapisanan ng buong Israel, iginawad niya sa dako ng langit ang kanyang mga kamay at sinabi niya, mga kapatid at mga kaibigan, O Panginoong Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo sa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba, na siyang nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod na lumalakad sa harap mo ng kanilang buong puso. Amen. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't pakapurihin natin ng Panginoon sapagkat sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, patutunayan ng Panginoon at pinatunayan ng Panginoon ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, ng buhayin maguli sa ikatlong araw, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, itaas natin ang dakilang mga awitin ng pagpupuri sa ating Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. Praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Itaas natin ang ating dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, ang Diyos ng aming mga magulang na si Abraham, ni Isaac at ni Jacob, nagagalak kami, Panginoon, sapagkat sa kapanahunan namin dumating ang mga propesiya na siyang tinutupad namin at natutupad sa amin upang ang lahat ng mga bagay, Panginoon, ay maganap na ayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga tapat na lingkod. Patuloy na ang mabubuting balita ay maibabahagi sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan upang sa pamamagitan nito, Panginoon, ay payapain mo na ang mga puso pag-iisip ng lahat ng mga taong nalulumbay, napipighati, bunga ng kinagis ng aral na aming kinagis ng dito sa sanlibutan. Gayon din, Panginoon, na maigawad ang dakilang pag-asa at tunay na pananampalataya sa lahat ng mga taong tatawagin mong maging bahagi ng iyong banal na bundok ng sayon. Amen. Sa lahat ng mga bagay nito, Panginoon, itinataas namin ang lahat ng kalwalitian, kapurihan, kadakilaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, mga minamahal na mga kapatid. Magagalak tayo, magsipagsabi ng Amen. 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 First of all, happy Easter Sunday to all listeners and believers of Christ in the resurrection. Jesus Christ is the greatest first commandment of God in the resurrection. Amen. Jesus Christ created the heaven and the earth, the one and only one true God. Jesus Christ is the likeness of God in the beginning. There is no other God in the beginning. Jesus Christ is the God Almighty
in the beginning, God is one. Amen. So sa lahat ng nakakarinig ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, makinig ang may pandinig at unawain ang may pandinig ang lahat ng mapapakinggan natin dahil ito na yung last days na pinipisan tayo ng Panginoon Kristo sa pananalig at paniniwala. Amen. Dahil talagang napakagulo na po na nagaganap sa ilalim ng silong ng mga langit. Dahil ang lahat ng mga bansa ay grounded na sa kaguluhang nagaganap. At sa bansang Pilipinas, napakaraming oposisyon na nagsisilitawan na binabato ang leader ng ating gobyerno. Amen po ba? Amen. Bakit binabato? Namumunga ng kabutihan sa kanyang mga humanitarian project. At yun naman mga nambabato, mga gustong manungkulan sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Naunawaan po ba natin yung nangyayari ngayong huling panahon? Amen. Ang Panginoong Kristo ang pangunang panukala ng Panginoon Diyos na di nakikita na paniniwalaan po natin. Kaya po isinugo ang misahero, Jesus Christ is the greatest messenger of our faith in the resurrection upang makilala natin ang kalikasan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Kaya walang ibang Diyos na lumikha ng langit at lupa, kundi buhat sa pasimula na authentic ito sa langit, naka-engage sa langit, dahil ang Panginoong Kristo ang lumalang ng langit at lupa. The one true God, iisang Diyos na tunay ang pagsamba ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Pag ginagamit natin itong nakalagay sa aklat ng 1, chapter 1, verse 5-7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Amen. Ang Diyos ay isa. Ngayon, i-connect natin to sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa para yung kahulugan ng paghahayag natin nakaka-relate yung nakikinig. Amen po ba? Amen. That is the nature of evidence of God Almighty na sasampalatayanan natin. Amen. Amen po tayo doon. Amen. Ito, babasahin ko po sa inyo. Genesis chapter 1, verse 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang pasimula, nilikha ng langit pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Amen. Copy po, copy. Amen. At ang lupa ay walang anyo, walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Naunawaan po natin, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Amen. Kaya ko dinidiinan, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So, no other God in the book of Genesis created the heaven and the earth. Walang ibang Diyos. Copy po, naunawaan natin na ang Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Amen. Naunawaan natin ang likeness o image ng Panginoon Diyos na hindi natin nakikita, pero mauunawaan natin ang Diyos ay Espiritu na nasa ibabaw ng tubig. Amen. Pag ginamit natin itong for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one, nakarelevant tayo Amen. sa book of Genesis chapter 1, verse 2. Amen. Na ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig na pumapailang lang sa sangkalangitan. There is no other God in the beginning. Copy po. Amen. Naunawaan po natin. Amen. O di nakatali tayo dito sa there are three that bear record in heaven. Di isa lang ang Diyos na sasampahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Dahil ang Diyos Espiritu na nasa ibabaw ng tubig, na pumapailang lang siya sa sangkalangitan hanggang sa wakas ng lupa. Meron pa pagtatalo doon? Meron pa tayong dapat na pagtatalo. Naunawaan po ba natin yung kahulugan nung nadidinig natin na ipinapahayag ko ang
larawan ng Diyos na sasambahin natin na Espiritu na pumapaibabaw sa tubig. Amen po ba? Amen. Ngayon, nagsalita, nakita natin lahat yung nilikha niya sa pamamagitan ng salita. Kaya one word, one wisdom, one faith, one salvation, one doctrines, one baptism, one house of God, one body of Christ. Amen po tayo doon. Amen. May related, meron tayong lahat na relasyon. Amen. May relation tayong lahat na tunay ang pagsamba ng Iglesia ng Bundok ng Zion. In the beginning, God is Spirit. There is no other God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. May nabasa ba tayong, kung pwede ba nating ipahayag na ang Diyos ay persona? Hello? Kaya nakilala natin ang Panginoong Kristo ang tunay ng Diyos eh. Siya ang Espiritu Santo na nasa pasimula ng lalangin niya langit at lupa. There is no other God in the beginning. Copy po? Amen. Walang ibang Diyos na lumikha at nagsalita sa pasimula, kundi ang Diyos ay Espiritu na pumapaibabaw sa tubig at pumapailang sa sangkalangitan at kalawakan ng sangkalangitan. Amen. Nadinig nyo kanina, nasa lahat ng dako ang Panginoon Diyos. Na ang sabi kanina sa ipinahayag bago tayo mag-awitan walang ibang Diyos na sasambahin dahil ang Diyos ay Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula ng lalangin niya ang langit at lupa. Amen po tayo doon. Amen. Di, sa makatwiran, yung kahulugan ng paniniwalaan natin, ang Diyos ay Espiritu. Yan yung selyo natin. Amen po ba? Amen. Hindi natin po pwedeng gamitin yung persona dahil ang Diyos ay invisible. Hindi natin siya nakikita. There is no other word na gagamitin natin sa pananalig natin dahil hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan ito. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Saan ginagamit yung word of person? Sa tao. Hindi tao yung sinasamba natin, Espiritu Santo. Kaya yung Holy Spirit, pagka ikiname natin, sumasa atin siya sa mga inimbitahan, 2 o 3 nagkatipon, tumatahan siya sa puso't isip natin. Namamalagi siya sa puso natin, namamalagi siya sa labi natin, hindi humihiwalay sa angkan at lahi natin. Yan yung selyo ng mga banal na nabubuhay sa kalooban ng Panginoon Diyos na mayroong hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan. Ito yung the greatest commandment of God. And the second commandment is, love your neighborhood. Ito yung pag-ibig ko sa kapwa-tao ko at pinapahayag ko sa buong mundo. Ang Diyos na di natin nakikita, nasasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, na tayo po ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Copy po. Amen. Ang liwanag ko, ang Diyos ay Espiritu. Copy po, nakarelated po ba tayo sa Genesis chapter 1 verse 2? Amen. Na ang Espiritu ay nasa ibabaw ng tubig. O di, no other God. In the book of Genesis, verse 2, God is Spirit forever and ever, the one true God. Wala na tayong iba pang konseptong gagamitin doon. Period. Amen po tayo doon. Amen. Kaya lahat ng naglalagay at nagdadagdag sa larawan ng Diyos at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, saan patungo? Kayo na magsalita. Kaya dito pa lang sa mundo, nababagabag tayo, nalilito tayo. Sino ang hari ng kalituhan at ng daraya? Sino ang malilinlang? Sino nang daya sa mga tao? Ang diablo na tinatawag na Satanas, hindi na bago. Dahil buhat sa pasimula, naroon na ang diablo na dinaya na ang ina ng lahat ng lahi ng tao, si Eva. Basahin natin yan para maunawaan natin kung paano dinaya si Eva ng diablo. Dahil doon sa bunga ng kahoy sa gitna, sa halamanan. O dinanahan ng kasalanan. Nagsalita yung diablo, dinaya si Eva. Bawal hipuin, bawal kainin. O di tinukso ng diablo na tinatawag na Satanas si Eva. O di na virus tayong lahat. Kaya ngayon,
lahat ng na-virus, lahat ng mananalig sa iisang Diyos na tunay, ang hari ng mga hari at prinsipe ng kapayapaan na ang dala-dala ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang sinasalita sa atin ay pawang espiritu na nagbibigay buhay. Hindi siya tinatangkilik ang kaligtasan natin. Hindi siya pangarap, hindi siya ambisyon, hindi siya kung ano man ang pinagsikapan natin sa mundo ngayon. Are you listening carefully, people of God? Amen. Dito na lang nananabi ang pag-asa natin. Kaya manatili tayong tapat sa pananalig sa isang Diyos na tunay, buhat siya pasimula. Tayo ang hinahanap ng ating Ama, na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya masigit tayo sa alinang bagay na nilikha ng Panginoon Diyos dahil tayong tao ang binibigyan ng pag-iisip ng tagapagligtas upang baguhin yung pag-iisip natin pagdating sa paniniwala. Huwag kung kailan dumarating na yung kalamidad, tsaka tayo nagpapakita ng kapaimabawan sa kapwa-tao natin. Maging tapat tayo at totoo sa Panginoong Kristo ngayon. Amen po ba? Amen. Dahil nakaamba na ang panganib sa buong mundo, sa lahat ng maraming bansa sa huling panahon, hindi sa pananakot. Hindi po ba? Naunawaan po natin. Amen. Isa na lang ang kaligtasan nating lahat at pag-asa nating lahat. Hindi sa pinagsisumikapan at tinatangkilik natin dito sa mundo. Kaya unawain natin yung nadidinig natin. The greatest title of our topic is, in the beginning, there is no other God. Walang ibang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kung wala ang Panginoon Kristo sa pasimula, makikilala ba natin ang Panginoon Diyos kung hindi nagsalita sa huling panahon? Jesus Christ is the image and glory of God. In book of Hebrews, in book of Colossians chapter 1 verse 15, ang Panginoong Kristo ang larawan ng Diyos na di natin nakikita. What is the image of God in the last days? Do you believe that? Huwag tayong maang-maangan sa huling panahon. Ano magagawa ng magagandang relihiyon? Hindi naman tatahan sa building ang Panginoon Diyos sa puso ng taong nakakarinig dahil i-apply natin itong scripted na nasulat na sa banal na kasulatan. Naunawaan po ba natin? Mabuti. Amen. Kaya ako dinidiinan ang paghahayag para maunawaan natin yung kahulugan ng nilalaman ng salita na narinig natin sa social media. Dahil marami na nagsinitawan ng mga mananalansang at mamumusong ng katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kung pwede ba natin ilihin, ay pananagutan natin ito bilang mga nangangaral sa huling panahon. Maging ako na nasa harapan nyo ngayon. Sang-ayon tayo ron, kaya iniimbitahan tayong lahat, papanganib itong huling panahon At kung madinig natin ito talaga sikapin na natin, huwag natin itong pagwawalang bahala Amen. Hindi na bababa uli ang Panginoon Kristo para magpasa ng krus. Who is the greatest reverence and our faith? Sino ang karapat-dapat na tumanggap ng kadakilaan at kapurihan at kaluwalhatian? Di ba, isa lang ang pagkagamitan ng salitang reverence? Ang Panginoong Kristo lang ang merong posisyon yan. Bakit ang daming mga pastor ngayon ginagamit yung reverend na sila na reverend? Meron ba silang pinasa na krus? Meron ba silang hinipong krus? Isa lang yung natala sa banal na kasulatan na nagpasa ng krus, Isa lang yung nilibak, nilait, nagdusa, nilataya ng buong katawan, hinamak, ininsulto, na anak ni Jose Carpintero, nagpakumbaba sa mundo, pinaglingkuran ng mga tao sa buong mundo upang ang mga tao ay magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan pagdating sa paniniwala. Meron pa bang iba? Kaya nga ang application natin sa Espiritu at katotohanan Amen po ba? Amen. There is no other God in the beginning. That is the greatest title of Mount Zion.
Ang sayon, kung nahihirapan tayong unawain, kalipunan ng mga mananampalataya, that is the branch of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tayo po ang mga sanga, who is the head of our faith. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. One Spirit. Amen po tayo doon. Amen. Kaya napakadakilang holidays ito eh. Iniimbitahan tayong lahat para magkaroon tayo ng pag-asa at kagalakan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at ng ating pamilya. Itinutuwid ang pag-iisip natin doon sa mga huwad na paniniwala na sanlibutan. Sino ang gumulo? Si Satanas na tinatawag na Diablo. Lahat ng mga taong dinadaya niya sa material na bagay at temporaring bagay, gusto niya makasama sa pagdurusa sa Hades ng impyerno ng pagdurusa. Kayo, mamili, saan niyo gusto? Sa langit o dun sa pagdurusa sa impyerno, araw at gabi? Mararamdaman natin yung pagdurusa at hirap. Ba't i-deny natin to? Hindi naman nasumpukan ng kasinungalingan ng ginawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Nahayag yung kanyang pagka-Diyos nung siya naparito sa laman. Nahayag ang larawan niya sa ikatlong araw. Amen po tayo ron. Amen. Naunawaan po ba natin, naririnig natin na nakarelevant tayo? Yung kahulugan, yung paniniwala natin, nakaugnay tayo sa isang Diyos buhat sa pasimula. Ano sabi ng tagapagligtas natin sa Book of Revelation ng kahayagan na nadinig natin? Ako ang pasimula. Ako ang wakas. I am the first. I am the last. I am the beginning and I am the last. I am an Alpha. I am an Alpha and Omega. Ako'y ako nga. Naunawaan po natin. Kaya nung tanungin ng babaeng Samaritana, nung sinasabi ng Samaritana, hinahanap niya, nalalaman niya na tagapagligtas manggagaling sa angka ng Juda. Ano sabi ng tagapagligtas doon sa babaeng Samaritana? Hindi po pwedeng mag-usap ang Hebreo at Samaritana. Yun ang tradisyon ng panahon. Nung kumikilos ang mga tao sa panahon ng mga sa panahon ng tagapagligtas. Ano sabi ng tagapagligtas sa Samaritana? Hinahanap niya ang Kristo, ang tagapagligtas na manggagaling sa angka ng Juda. Ako nga, ang sayo ay nagsasalita. Ako nga. Amen. Naunawaan ng babaeng Samaritana, nagtatakbo yung Samaritana sa bayan, ibinalita, nakausap niya yung tagapagligtas. Ano sabi ng tagapagligtas sa babaeng Samaritana? Ako ang tubig ng kabuhayan. Kapag uminom ka sa akin ng tubig, hindi ka na muling mauuhaw pa. Amen po ba? Amen. Representative yung salita sa tubig. Amen po ba? Amen. Hindi literal na tubig Hindi literal. Kaya napakadakila nitong huling panahon. Amen. Ito yung tatak ng mga nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Pagdating sa Revelation chapter 12 verse 17, yung binabata ng Diablo. Gusto niyo yung batahin kayo ng Diablo sa tinatawag na Satanas. Puro panliling lang at tandaraya ang Diablo. Kaya ginugulo niya ang bansang Pilipinas, ginugulo niya ang buong mundo. Bakit? Alam ni Satanas na dito sa sikatan ng araw, luluwalhatiin ang tunay na iglesia at mananampalataya ang Panginoon Diyos ng ating mga ninunong mga banal na propeta ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sa sikatan ng araw, sa pulo ng mga dagat. Ang daming nagbablog ito ay tinuturong bansang Pilipinas na katuparan ng hula Amen po ba? Amen. Anong pangalan ng bayan na luluwalhati sa Diyos ng Israel, na lumikha ng langit at lupa, na ang lumuluwalhating tunay ng mga iglesia na authentic sa langit, na ipinaghandaan ng tahanan sa langit ng bundok ng Sayon ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Nakatala sa langit ang paninindigan ng paniniwala. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ang Diyos ay isang Espiritu. Amen po tayo ron. Amen. Pwede ba natin gamitin yung salitang persona sa invisible God na di natin nakikita? Saan ginagamit yung salitang persona? Sa tao. Amen po ba? Amen. Kaya ang Panginoong Jesucristo,
na nakasulat sa aklat ng Timoteo yan na makita ng taong si Jesucristo sa mga tao para tayo ilapit sa presensya ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Na makita ng Panginoon Diyos sa tao sa pamamagitan ng taong si Jesucristo. Nahayag siya sa ikatlong araw. Kaya makikilala natin ang tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Yan ang tatak ng mga tunay na iglesia na tinawag na iglesia ng bundok ng sayo na galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Jesucristo yung mga tunay na iglesia. Nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Pwede ba nating dagdagan ang larawan ng Diyos na di natin nakikita? Kung pwede ba natin gamitin yung persona ang Diyos, iisa ang Diyos? May nakasulat na doon sa nakalagay sa 1 John chapter 5 verse 7. Nadinig ko, may nangaral wala daw Diyos yung hindi raw sumusunod sa Diyos pagka hindi sinampalatayanan ng Diyos may tatlong katangian for there are three that bear in for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three, isa lang ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. O di nakaugnay tayo. Yung kahulugan ng paniniwala natin na ang Diyos ay Espiritu na pumapagbabaw sa tubig. Relevant, nakaugnay, confirm po. Amen. Kaya wala tayong diskriminasyon. Walang ibang denominasyon tayong ini-apply sa buhay natin. One word, one doctrine, one baptism, one body of Christ. Iisang pag-iisip lang meron tayong lahat ngayon. Ilan man ang tawagin ng Panginoon Jesucristo na manatili tayong tapat sa biyaya ng pananampalataya na may pag-iisip ng iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Saan siya nag-ahari? Sa puso ng nakakarinig. Paniniwalaan natin ang salita ng Panginoon Jesucristo. That is the greatest first commandment of God. Amen po tayo doon. Amen. Wala nang hihigit pang ibang utos dito. There is no other God in the beginning. God is Spirit forever and ever. Kaya napakadakila nung title natin recorded na sa langit There is no other God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, in the beginning. Walang ibang Diyos na lumikha ng langit at lupa na nauna sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Masdan natin yung langit, nagsalita. Yung araw, sa pamamagitan ng salita. Yung mga puno, yung mga hayop, yung ilog, yung lupa. Sino nag-divided yan? Sino nag-separate yan? Sino lumikha ng mga bansa? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Para magkaroon tayo ng talagang matibay at relevant foundation. God is love forever and ever. Ang Diyos ay pag-ibig. Sino pipigil? Kung meron man ako ipinagmamalaki sa buhay at sa puso't isip ko, isa lang ang Diyos na sinasamba ng bundok ng Zion. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya mga saksi tayo ng Panginoon Diyos Ano sabi kay Propeta Isaias ng Panginoon ng mga hukbo? Kagalang-galang kayo sa akin. Kayo ang mga nilalang ko ayon sa aking kalawalhatian. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ako ang Diyos nyo. Kayo ang bayan ko. Nagpakilala ako sa inyo. Naghayag ako sa inyo. Kayo ang bayan ko. Ako ang Diyos nyo. Naunawaan po natin, nadidinig nyo. Amen. Meron pa ba akong makakasama mananatiling tapat na iisa lang ang Diyos ang pagsamba? Nakaraming nagko-confess na sa YouTube iisa lang ang Diyos na dapat sambahin. Huwag tayo magiging ipokrito sa huling panahon. Ano po? Magpakatao tayo, magpakalalaki tayo, magpakababae tayo. Ano sabi doon ni Apostol Pablo sa sulat doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58? Mga kapatid,
Magpakatibay kayo, magpakatatag kayo, magpakatapat kayo na walang ikinahihiya sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng mga bagay na pinagtitiisan natin dito sa balat ng lupa. Dahil yung mga mananatiling tapat hanggang wakas, tayo ang pinagkalooban ng mana na di maisalarawan yung manang tanggapin natin pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi ng buhay ng Diyos ng ating mga ninuno, ng ating mga banal na apostol ng Kordero na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya nga tayo mga saksi ginagamit tayong instrumento na witness ng Panginoon Diyos sa kanyang pagka-Diyos. Nahayag sa pangalan ng Jesucristo sa ikatlong araw at pinatunayan yan sa maraming mga bansa sa 7 kontinente sa buong mundo upang ang mga tao ay wala maging dahilan na hindi natin nadinig itong larawan ng Diyos na paniniwalaan natin at sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya maging yung mga nagsigitaw, mga mamumusong, mga mandilibak, mamumutya, mga nag-iinsulto, at hindi nakipag-ugnayan dito sa tinig na nadidinig natin through social media sa 7 kontinente, hindi natin inilagang yung puso at pag-iisip natin sa pananalig at paniniwala sa isang Diyos na tunay, isipin natin na kung paparito na ang Panginoon Diyos magiging kawangis niya kaya tayo kung hindi tayo mananatiling tapat sa paniniwala sa isang Espiritu na sinasamba natin sa katotohanan. Nararamdaman niyo yung presensya ng Panginoong Jesucristo na di natin nakikita na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan, na mga naghihintay yung tunay na iglesia ng katuparan ng hula na magaganap sa ating lahat. Sinabi ng tagapagligtas, kung papaligil sa siya at mahayag na siya magiging katulad niya tayo. Ayaw niyo maging katulad tayo ng tagapagligtas. Nasa atin ang kalayaan bawat isa. Hindi kami tinawag para linglangin pa kayo. Tinawag kami para akayin tayo sa katotohanan, ikabuhay natin sa Espiritu at katotohanan ng paniniwala na walang ikinahihiya, walang pangamba sa paniniwala. Amen po tayo doon. Amen. Naninindigan, walang ikinahihiya sa paniniwala, na walang diskriminasyon, walang dinimanasyon. Ang Diyos ay pag-ibig, walang itinatangi, kayo manggi, puti, maitim man tayo, dahil hindi naman tayo sa itsura tinitignan. Hindi sa yaman na sinikap natin sa mundo tayo tinitignan, kundi yung puso natin pasakop tayo sa pag-iisip ng iisang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Naniniwala kayo ron? Amen. Ngayon, bulay-bulayin natin sa puso at isip natin yan kung hindi natin ito ipamumuhay lahat. Ano pa katiyakan at pag-asang iniintay natin? Ano pa persyento nung buhay natin sa mundo? Nagaganap na ihula ng mga banal na propeta na namamasdan natin sa buong mundo. Yung kalamidad sa China, umulan ng yelo, nagyayelo ang bansang China. Ang Amerika, nagyayelo. Minsan yung kalamidad, nasusunog ang mga bansa, kagubatan. Pag dumindol, pagka bumagyo, kakaiba yung mga bagyong dumarating. Pag may dumadating na kalamidad, napura ang pagpapaimbabaw natin, akala mo tayo talaga matatakutin at may Diyos tayong sinasamba. Pero patuloy naman tayo sa pamumuhay na nililimot natin ng Panginoon Diyos. Ngayon, para hindi natin nalimot ang Panginoon Diyos, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi ng buhay ng Diyos ng ating mga banal na propeta at mga banal na apostol ng Kordero. Magpatotoo tayo, maging saksi tayo ng buhay ng Diyos. In the beginning, na nilalang niya ng salita ang langit at lupa, na sa pamamagitan ng salita, ibinabalik tayo sa presensya ng kabanalan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng taong si Jesucristo, na ang pagkilala ng bundok ng Sayon ni ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. There is no other God in the beginning. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, walang ibang Diyos na lumikha ng langit at lupa
kundi ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula ay nasa ibabaw ng tubig na Espiritu. Amen po ba? Amen. There is no other God in the beginning. Hindi natin pwedeng gamitan na ang Espiritu ay persona. Espiritu na nga, gagamitan mo pa ng persona. Sawayin ng Panginoong Kristo yung gumagamit na persona ang Diyos na iisa eh. Nakita niyo ba sa kahayagan na magpasa ng krus, na magdusa ng krus? Di ba nahayag sa ikatlong araw ang larawan ng tunay na Diyos na sinasamba ng iglesia ng bundok ng Zion? Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan natin yung kahulugan nung nadidinig natin sa social media. Kaya nga pinakikilala ito sa buong mundo sa 7 kontinente eh. Ito yung salita ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Nang lalangin niya langit at lupa ay walang ibang Diyos na nauna sa Panginoon Diyos eh. Kundi ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig na Espiritu eh. Pumapailang lang sa kalawakan ng sakalangitan hanggang wakas ng lupa eh. Ang kataas-taas ang gumawa ng kamawalagan ng langit at lupa. Sino ang lumika ng bundok na Zion? At tingnan nyo, kabawal-bawalan, huwag tayo magtatayo ng tutang matot ng building eh. Diyan ba mananahan ng Panginoon Diyos? Di ba papailang lang yung tinig niya sa kalawakan ng YouTube? Maririnig ito ng mga mauuhaw sa kabanalan. At kapag ini-apply natin ito dumarating sa atin yung espiritu ng pagkaunawa, yung pag-asa, yung kagalakan na hindi natin lilimutin. Nagkakaroon tayo ng pagkaunawa, ng pag-asa sa katuparang magaganap na paparito ang Panginoon Diyos sa banal ng bundok ng Zion. Nakikita natin siya na nakahanging on the air sa lapaap. Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan natin yung konsepto. Tanungin niyo yung relihiyon niyo kung yung nagtuturo sa inyo, ganito ang konsepto. Iisa salitang paniniwalaan natin, iisa ang Diyos, iisa ang doktrina, iisa ang bautismo, iisa ang kaharian. Yung mga taong gaganap nito, na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, makasaksi tayo ng buhay ng Diyos, buhat sa pasimula ng lalangin niya, langit at lupa. Naunawaan po natin. Amen. Ang daming naparitong mga mamubusog sa Espiritu at katotohanan, hindi nasumpungan ng kasinungalingan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Sino ang gumawa ng konsepto na nasulat sa banal na kasulatan? Who is the author of the Holy Bible? Ang Panginoong Kristo na pangutos. Di ba? Amen po tayo doon. Amen. Tapos kung ano-ano ang dinadagdag ng mga nangangaral, makinabang lang sa material na bagay. May nakita nga akong sikat na celebrity pastor ako'y naaawa Ang ganda ng kanyang ministeryo, talagang celebrity na. Pag nagsalita, bulon ng bulon, hindi mo maintindihan yung sinasabi. Suriin nyo, hindi naman na-malistro. Pero ang sinasabi hindi maintindihan. O di sumpayan. At marami pa mga inangkin yung posisyon na reverend. Who is the greatest reverend? Jesus Christ is the greatest reverend of our faith. Bakit inaangkin ito ng mga impostor, ng mga nangangaral ngayon? Bakit mas higit pa ang posisyon ng mga nangangaral ngayon? Hindi nga nila nahipo yung krus na pinasan Amen po ba? Amen. Yung mga banal na apostol nung nangaral ng Ebanghelyo, humingi ba ng ikapo? Nanghingi ba sila ng mga pledges sa mga listeners na inaralan nila? Para magpagawa ng building? Di huwag nag-evangelize sila, ipinahayag nila sa buong Asia Minor. Si Apostol Pablo nang hirangin ng Panginoong Kristo, napakita sa kanya sa lupain ng Damascus. Nabulag siya, hinirang siyang ministro sa kahentilan, inutusan siyang ipangalan niya na napakita sa kanya ang Panginoong Kristo, anointed pastor. Hindi niya ginamit yung posisyon na reverend. Isa siyang alagad ng Panginoong Kristo. Amen po tayo doon. Amen. Hindi siya nanghingi ng pledges, hindi siya nanghingi ng ikapo.
Tignan niyo yung difference. Suliin natin. Huwag tayong paningnan sa mga naparitong pinupusong ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Saan papunta yung namumusog? Wala nang kapatawaran nakahain yan. Ito, ang liwanag itong pasimula eh. The title is, There is no other God in the beginning. Nang lalaki ng Panginoon Diyos ang langit at lupa, walang ibang Diyos na nauna sa Kanya. Naunawaan po natin na nakarelevant yung konsepto na paniniwala na naririnig natin sa programa ng Banal na Bundok ng Sayo. Nakaka-relate po ba tayo? Amen. Ang dala-dala kong pagpapala ay kaligtasan ng kaluluwa at buong pamilya natin eh. Kapayapaan, kapanatagan, katiyakan ng kaligtasan natin, kagalakan ng puso't pag-iisip natin eh. That is the medicine of our faith. Medisina ng kaluluwa natin ito. Ito na yung pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ito na yung Last Supper, huling hapunan. Ito rin yung damit ng kabanalan. Ito yung tubig ng buhay. Ito yung liwanag ng katotohanan na i-apply natin upang matakasan natin ang madilim na lakad ng mundo. Ito din yung tinapay ng kabuhayan na tumatagal sa buhay na walang hanggan, na mga nag-iintay ng katuparan magaganap na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Do you believe that all believers in Christ in the resurrection? Amen. And you listen carefully, people of God, in the last days, in the greatest holidays, in the resurrection of our God Almighty, created the heaven and the earth. Do you believe that all believers in Christ in the resurrection, in the seven continents all over the nations? Amen. The greatest title is, There is no other God in the beginning. Walang ibang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nakita niyo po, naunawaan natin yung sasambahin nating Espiritu at katotohanan. Nakarelevant tayo, nakaugnay tayo. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Hindi sinabing ang tatlo ito ay isang Diyos na persona. Ang sinasabi, God is Spirit. Way back in the beginning in verse 2 of Genesis, ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Tingnan nyo, naunawa po natin. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Copy po. Amen. O, ito yung sinasabing, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Iisa lang ang Espiritu na sasambahin natin sa katotohanan. Open the book of John chapter 6 verse 26. Ang Diyos ay Espiritu. Copy po. Copy. Amen. Nakarelevant tayo. Nakaugnay tayo ng application pagdating sa Holy Scripture. Kaya pinatatanong ko yung mga nagtuturo sa inyong mga delegasyon, kung sinasamba ba natin ang Panginoon Diyos sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Kung hindi ganito ang pagtuturo sa inyo, panahon na para magdesisyon kayo at mag-back out kayo dyan. At manindigan na tayo ng tapat na paniwalaan natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu buhat sa pasimula upang tayo'y magkaroon ng gantimpala sa pagparito niya. At huwag natin itong lilimutin at huwag natin itong iwawalay sa puso't isip at paniniwala po natin. Turuan na natin yung mga anak at apo natin na palakihin sa daan ng katotohanan, at ito ang susi ng mga banal papunta sa langit, at ang Panginoong Jesucristo ang pintuan na papasukan natin sa langit, at ang Panginoong Jesucristo ang tinapay ng kabuhayan na tumatagal sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Tinawag kami
para magdala at maghatid ng mabuting balita ng kaligtasan at natiyak na natin yung kaligtasan natin dahil naparito na ang mga mandarayang makangaral na tinatakpan ng kaluwalhatian at inililihim ang larawan ng Diyos na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong ibinigay sa ating title ng Panginoon Diyos Naka-authentic sa langit There are no other God in heaven Amen po ba? In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya binabati namin kayo ng kapayapaan sa mga ating lahat bilang saksing tapat sa isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Happy Easter Sunday in the resurrection of Christ, Jesus Christ. Amen po ba? Ito na yung holidays. Ano yung holidays na ibinigay sa atin? Walang limitasyon to. Forever and ever holidays na to. Amen po ba? Amen. Hindi katulad ng holiday ng sanlibutan. Kumukupas, lumilipas, panandalian lang yung maghapon na holiday ng sanlibutan Pero itong Happy Easter Sunday, ito yung itinaming huling panahon na pagdiriwang natin Kaya ang pagbati ko Happy Easter Sunday First of all God is Spirit. God is Spirit. God is Una sa lahat, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen. Papurihan natin siya bago ang lahat sa buhay natin. God first before others. Naunawaan natin yung bago ang lahat ang Diyos muna, unahin natin. Amen. At huwag natin ito lilimutin. Dahil dito nakasalalay ang gantimpala at regalo natin ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo lang ang nagbigay ng pledge dito sa tao. Amen po ba? Amen. Kaya tanungin nyo yung mga head pastor nyo, yung mga head directors ng malalaking relihiyon ngayon. Inagawa ng mga antikristo yung napaka-the greatest position ng kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng ating isang Diyos na tagapagligtas na sa Jesucristo Kung wala ang Kristo sa pasimula, makikita nyo may langit at lupa. Kung hindi na parito ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, makikilala nyo malalawan ng Diyos na di natin nakikita, nasasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Ang Panginoong Jesucristo ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na di natin nakikita. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di natin nakikita. Nakita nyo ngayon? Nakilala nyo po ngayon ang larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Na ang Diyos Espiritu na nasa ibabaw ng tubig na pumapailang lang sa kalawakan. Ano sabi kanina sa binasa na nadinig nyo? Walang ibang Diyos sa langit at sa lupa na sasambahin tayo na ang Diyos Espiritu at katotohanan. Amen. Anywhere, everywhere, sumasa atin siya. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Hindi natin pwedeng dagdagan, Hindi natin pwedeng bawasan ang likeness of God, ang image of God, dahil ang Diyos ay invisible. Anywhere, everywhere, pumapailang lang siya sa lahat ng dako ng silong ng mga langit sa buong mundo, sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Kaya yun natin ninyo, naunawaan natin yung pananampalatayang may gawang buhay sa social media at yung patayang pananampalataya, hindi nyo madinig sa labi ito ng napakaraming lumitaw na nangangaral. At inililihim ang larawan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, inililihim ng nangangaral. Ang inahanap, puro pakinabang. Ano ba pinag-aawayan ngayon ng mga bansa at ng ating republika? The love of money is the root of all evils. Ang magnasa sa salapi ay ugat na lahat ng kapahamakan. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya, hindi ako politician, bahagi ng duty ng lingkod ng Panginoong Jesucristo, ipanalangin natin yung ating presidente na binigyan siya ng authority para mamuno sa gobyerno ng minamahal nating bansa dahil dito matutupad ang pangako at hula ng Panginoon Diyos sa Republika ng Pilipinas na mayroong 7,000
mahigit na pulo ng mga dagat at wala namang ibang katulad ng katangian ng bansang Pilipinas sa maraming mga bansa sa buong mundo. Kaya maunawaan natin na ang bansang Pilipinas ang katutuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinabi sa mga banal na propeta na dito siya sasambahin sa sikatan ng araw sa pulo ng mga dagat sa Republika ng Pilipinas. Bilang lingkod ng Panginoong Jesucristo, responsibilidad natin at duty natin na ipanalangin ang buong pamilya ng Marcoses sa kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas. Dahil kung hindi niya ito gagampanan sa Pilipino, pananagutan din niya ito sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Yung kanyang pamumuno ay pagmamalasakit ito sa mga Pilipino. At yung mga ganit na oposisyon naman na sumisira at binabato yung pagiging leader ni Presidente Bongbong Marcos, meron pong nagtalaga dyan. Magpasakop tayo sa itinalaga ng Panginoon Diyos para noon magkaroon ng kapayapaan ng minamahal nating bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi makagalawan China. Bakit? May nakatingin sa bansang Pilipinas. Merong nagsalita sa bansang Pilipinas Ipinanumpa ang bansang Pilipinas Tinitingnan ng buong mundo Pilipinas. Hindi ba kayo nagtataka na lumilitaw yung mina? Di ba yan ang bahagi ng magpapagaang ng lakad ng Pilipino? Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga, sino-sino yung mga greedy, yung mga bumabato sa pamumuno ni Presidente Bongo. Kayo na magsasabi kung sino-sino sila. Wala sa nakikita labanan, nasa espiritual ang labanan. Kaya nakikilala ko sila na hindi sila sa Panginoon. Dahil kung sa Panginoon, pagmamalasakitan natin yung pamumuno ng presidente natin dahil yan ang buong katungkulan ng lingkod ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. At hanapin natin ang unang utos ng Panginoon Diyos na yan ang buong katungkulan ng tao para parangalan natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Duwalatin natin ang Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Dahil kung hindi siya naparito sa mundo, hindi natin makikita kung paano natin siya sasambahin. Amen po ba tayo doon? Amen. Amen. O, tingnan nyo ito. Wala naman iba tayong gagamiting salita kundi ang Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Kaya pananagutan pa ng mga nagdagdag ng mga temporary o mga bagay na nakikita yung kanilang pagtuturo. Binabasa pa tayo ang Diyos persona. Bakit ginamitan natin na ang tatlong ito iisang Diyos sinamba natin sa persona ang Diyos? Nakalagay dito yung ebidensya ng Panginoon Diyos yung kanyang kaluwalhatian sumasa ibabaw ng tubig. Di ba violent na tayo ng mga pastor? Bawal dagdagan, bawal bawasan ang pakangaral na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Ba't ginamit natin yung persona? Ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig na Espiritu na pumapailang sa kalawakan ng sa kalangitan hanggang wakas ng lupa. Kaya yung salitang persona, lilipas, mawawala. Pero ang Espiritu nananatili. Mamamalagi siya. Hanggang sa wakas ng lupa, mawawala ang lahat ng mga bagay na kanyang nilikha, pero yung salita niya at yung wamis niya ay mananatiling doon sa mga iglesia na mananatiling tapat na ikabubuhay natin ito. Are you listen carefully to all believers in Christ in the resurrection? Amen. Amen. Brother and sister in Christ? No discrimination. No denomination. Period. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y sumasamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kailangan compulsory po. Amen. Hindi lang kung kailan lang natin maisip. Huwag tayong pakitang tao lang. Maging totoo tayong God servant, manindigan tayo na wala tayong ikinahihiya sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan
sapagkat nalulugod ang Panginoon Diyos sa mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi ng buhay ng Diyos ng ating mga ninunong mga banal na propeta, na tayo ang katuparan ng pangako na ibinigay kay Father Abraham na kinilala niya tunay na kaibigan, na sasamba sa Espiritu at katotohanan na magiging saksi tayo ng Panginoon Diyos buhat sa pasimulan ng lalaki niya, ang langit at lupa, na sa pangalan ng Jesucristo na parito siya at nagsalita siya upang makilala natin ang buong larawan ng kanyang pagka-Diyos, na wala tayo maging dahilan na hindi natin natinig ito. Do you believe that to all listeners in Christ in the resurrection? That is the greatest holiday and occasion and declaration of our faith, the first fruit of the Holy Spirit in the resurrection of Christ Jesus, the greatest saviors and redeemers of our faith in the resurrection, the God Almighty created the heaven and the earth. Do you believe that to all followers in Christ in the resurrection? Amen. Nakagagalak pong okasyon itong inihanda sa atin, sa isang magmam, sa isang dukha, sa isang hamak na mapagkailangan sa katotohanan at karunungan ng paniniwala. I am a poor servant. I am a follower in Christ in the resurrection, the one true God. God is one. Do you believe that? Amen. Amen. Kaya lahat ng nagdadagdag ay dadagdagan din ng salot at aalisin at hindi na makakaunawa sa puno ng buhay. Who is the head of our wisdom? Sino ang puno ng karunungan na pinanggagalingan na narinig niyo sa labi ko? Look at to Jesus, the head and principal of our faith in the resurrection. The minister of our faith in the resurrection. The God Almighty created the heaven and the earth. There is no other God in the beginning. Do you believe that? Amen. Amen. Ito, liwanag na ebidensya. Ang Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. That is the evidence of likeness of God. That is the evidence of image of God. That is the evidence of glory of God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kung hindi na parito sa pangalan ng Jesucristo, may maririnig tayong katotohanan na paniniwalaan natin para maging tagapagmana tayo ng buhay ng Diyos na lumalang ng langit at lupa, na naghanda sa ating lahat. Hello! Are you listening carefully to all followers of Christ in the resurrection? Amen. Gumising tayong lahat sa katotohanan ngayon. Manindigan po tayo. Sino lang ang magbabalik ng buhay na ipinahiram sa atin sa mundo kung mawala man tayo? Di ba isa lang? Isa lang ang Diyos ng banal ng buntong tasayo? Isa lang ang nagpahiram sa atin? Nasasambahin natin siya, pupurihin natin siya sa kanya mga gawa? Kaya kung meron pa kayong naririnig sa labi ko, ang ipinagmamapuriti, pinagmamalaki ko, ang larawan ng Diyos na sinasamba ng buntong tasayo sa Espiritu at katotohanan, that is the evidence of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ, the Redeemer and Savior of our soul. Go to heaven! Kaya lahat ng nagdadagdag, nakikita niyo yung mga tumatayo, saan dinadala sa mga sikat na ospital, bakit nagkakaroon sila ng salot? Who is the healer of our soul? Jesus Christ is the greatest healer of our soul. Sino nagbibigay ng strength ng soul ko? Sa pamamagitan ng salita. Word is the healer in the resurrection of our God Almighty. Do you believe that? Amen. Jesus Christ is the evidence of our faith. There is no other God in the beginning, na sa pamamagitan ng salita, maliligtas tayo at ibinabalik tayo sa presensya ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nararamdaman nyo yung banal na Espiritu na kumikilos sa kalagitnaan natin, na siya ang karunungang nag-manifestation at nagmamaterialize sa atin. Siya ang Diyos na hindi natin nakikita, na kumikilos sa atin bawat isa, na naghahatid ng unawa, naghahatid ng karunungan, ng pag-asa, ng pag-ibig na walang hanggan, na kung paparito na at magaganap na yung hula ng mga banal na propeta. Makikita natin na nakahanging on the air.
ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na mamamangha ang buong mundo doon sa mga makakarinig na ididinay pa ito at sa mga pastor na nangangaral na ididinay ang kaluwalhatian at pagka-Diyos ng isang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, na hinahanap tayo ng Panginoon Diyos, na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, na siya ay nag-iintay ng maraming sasamba upang siya ay magalang at malugod sa sangkalangitan na pumapailang lang siya sa hanggang wakas ng lupa. And you listen carefully to all listeners in Christ Jesus in the resurrection. Naririnig nyo yung tinig ng Espiritu at katotohanan na sasambahin natin na hinahanap na tayo, kinukukup na tayo, pinipisa na tayo, binabago na yung isip natin upang tayo ay magkaroon ng bagong kapalaran at bagong pag-asa sa kaligtasan upang maging lahi tayo at angkat tayo ng iisang Diyos na tunay na ating tagapagligtas na si Jesucristo na pinagtutubos tayo sa gitna ng mga manlilibak at mabubusog, sa gitna ng mga sinungaling na mga mangangaral sa huling panahon na idinidinay ang katotohanan na sulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Idinidinay ang larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Ikinakailan ng mga pastor na nangangaral na ang binatayan ng mga pastor ngayon ay mga bagay na temporary na nakikita. Doon sila nalulugod at doon sila nagagalak sa mga bagay na temporary na lumilipas at nawawala, naglalahok. Ikinailan nila ang Diyos na di nakikita, nasasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Nawala natin yung tunay ng mga iglesia na hindi nyo makikita yung building na maganda. Nawala natin yung katapatan ng pagsamba na may relasyon tayo. Sasambahin natin ng Panginoon Diyos na invisible na hindi natin nakikita. Amen po tayo doon. Amen. Pwede ba bumatay tayo sa nakikita natin ng pagsamba, lumilipas yan? O di ang larawan ng Diyos ang common sense. Amen po ba? Pairalin natin yung common sense. Kaya masigit tayo sa mga bagay na nakikita natin sa mundo Tayo binibigyan ng pagkaunawa dito upang bigyan natin ng kapurihan at kalugod-lugod na pagsamba ang Panginoon Diyos sa kanyang mga ginawang kabutihan sa tao Ito yung kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan at sasambahin na natin siya sa kanyang kabutihan na mga ginawa buhat sa pasimula ng lanangin ng langit at lupa. Naunawaan po natin, sa pamamagitan din ng salita tayo itinatransform at ikinoconvert Siya nagsasaayos ng lakad natin Siya nagtutuwid ng lakad natin. Amen po ba? Amen. Bakit yung ba dinidiinan? Naging matitigas ang kalooban natin Amen po ba? Amen. Huwag natin tularan yung mga hindi nakasama sa 144,000. Ano po? Nilimot nila Nilimot ka na sa disyembre yung ginawang kababalagan ng Panginoon Diyos O kayon, ito na yung napaka-greatest holidays and occasions Huwag natin itong linimutin. Huwag natin itong iignorin. Huwag natin itong iwawalay sa puso't isip at paniniwala natin bawat isa na nakakarinig ng tinig ng katuwiran ng Diyos sa Espiritu. And you listen to all believers in Christ in the resurrection. Amen. There is no other God in the beginning. Walang ibang Diyos na lumalang ng langit at lupa, kundi sa pasimula ang Diyos ay Espiritu na pumapaibabaw sa tubig hanggang sa kalangitan ng kalawakan ng sangkalangitan. That is the evidence of faith. Sino nagpakilala ng ebidensya na narinig Diyos sa nabi ko? Di ba ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula sa pangalan ni Jesucristo na pinapahayag ko yung pagka-Diyos niya? Nasasambahin natin sa Espiritu ang Diyos at katotohanan. Hindi ba tayo ang hinahanap na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan ng mga hamak at magmang na gaya lang at tulad ni Lazarus? That is the illustration of faith. Tignan nyo si Lazarus, namumunot ng bungo sa mayayamang tao. Nung namatay siya, nasaan siya? Nasa piling siya ni Father Abraham. Ano sabi ng mayayamang tao na nagsumikap sa mundo? Lazarus,
Isawsaw mo yung dulo ng daliri mo sa tubig at ibisig mo sa amin. Hindi na kami makatagal dito sa init. Dahil may nakapakita na bangin na walang hanggan ng dalim. Nasaan si Lazarus? Nasa piling ng presensya ni Father Abraham na kinilalang tunay na kaibigan ng Panginoon Diyos. Ano sabi kay Father Abraham? Yung mga iglesia na nangalat na gaya ng bituin sa langit sa maraming mga bansa sa 7 kontinente. Ganyan ang magiging lahi mo, Abraham, gaya ng mga bituin sa langit. Ang sino mang sa iyo ay magpala ay aking pagpapalain. Ang sino mang sa iyo ay sumumpa ay aking susumpain. Ang bundok po na sa iyo, nasa gitna tayo ng lakad ng mga malilinlang at mga sinungaling na nangangaral eh. Kaya kung nasasaktan man yung mga pastor ngayon, nakalagay po, nakasulat, hindi nasumpungan ng kasinungalingan. Ang katwiran ng tanda na ibinigay sa bundok ng Sayon, na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. That is the evidence of our faith. Sangayon kayo ron. Nasa inyo po ang decision nito. Dahil bilang mensahero, that is the whole duty of messenger. Ihayag po ito para wala tayong maging dahilan na hindi natin nadinig ang foundation ng paniniwala ng bundok na sayo na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, upang bigyan natin siya na nakalulugod na hain sa pagsamba. Ngayon, aling relihiyon ang maikukumpare natin dito na nagbibigay ng nakalulugod na pagsamba sa Espiritu at katotohanan, dito lang nyo nadinig ang tunay na pagsamba na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nga mga witness tayong lahat Ginawa tayong witness para ipaghiyawan natin ito sa social media sa 7 kontinente upang walang maging dahilan yung mga makakarinig, yung mga dinaya ng mga naparito, mga ikinaila ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na hindi nasumpukan ng kasinungalingan dahil nang naparito siya sa pangalan ng Jesucristo, nagpasan siya ng krus, nagdusa siya para bigyan tayo ng panukala na gaganapin natin at maghain tayo ng nakalulugod na paghahain at pagsamba. Naaawitan natin siya ng mga bagong awitin na batay sa hula at kasaysayan ng mga banal na apostol ng Kordero, ang pag-awit ng tunay na iglesia na nagbabalik ng maraming papuri pasasalamat sa ating iisang Diyos na lumalang ng langit at lupa na buhay ang pagsamba at buhay ang pananampalataya. Amen po ba? Amen. Datapwat, nagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayang banal ng Diyos na buhay ang pagsamba, ang pangkahalatang pagpupulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Na nakatala sa langit. Hindi ito building na kagaya noong dinadaluhan natin na dinaya tayo sa pamamagitan ng nakikita natin na dinaya tayo para maging maganda yung presentasyon, nagpatayo ng building. Sa puso ng nakakarinig, mananahana ang Diyos yung Espiritu at katotohanan, nasasambahin natin siya. Amen po ba? Ilan man ang tawagin niya sa lahat ng makakarinig sa 7 kontinente na kanyang nilikha. Amen po ba? Amen. Kaya ito, bansang Pilipinas, napakadakila pa po ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Kaya ako nai-inspired sa huling panahon dahil sa isang mangmang na kalagayan ko, sa isang musmus na kalagayan ko, sa dukha kong kalagayan, ginamit ako ng Panginoon Diyos upang makibaka sa gitna ng mga mananalansang at mamungusog. Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan natin yung ebidensya ng PAX na nadidinig nyo sa labi ko. Eto, nandito tayo sa foundation ng God. Ang Diyos ang lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. O, di yung mga nagdagdag na yung aral na ito bukod sa mauuperde, maririto sa huling panahon. Ikisapata lang, kung pwede tayong alisin na ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo, lahat ng sinungaling na pastor Bakit pinagpalit natin sa karangalan at pakinabangan larawan ng Diyos na Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula? Naunawaan po natin
Sumagana yung mga relihiyon, mga sikat, mga celebrity. May mga bigayan na, may pledge pa. Pinagpasa ng mabigat na pamumuhay. Eh, yung mga banal na apostol, hindi sila nangailangan nung nangaral sila sa 7 kontinente sa Asia Minor. Hindi sila nagpagawa ng building. Hindi nila inangkin yung posisyon na reverend sila. Hindi nila inangkin na sila mga master of doctorate. Nabuhay sila na mababa ang kalooban, nangaral sila ng ebanghelyo, nagpatotoo sila na ang Diyos si Espiritu. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung itinatayo ko na ang bundok ng Zion nakatala, naka-authentic sa langit ang pagsamba. Yung ebidensya ng pagsamba ng iglesia ng bundok ng Zion na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Ini-spread ko to sa 7 kontinente, sa buong mundo. That is the whole duty of man of God, the steward of God. I am a poor servant of God. Isa akong hamak, isa akong mangmang, isa akong duha, isa akong musmus lamang sa mundong ito. Wow! Hallelujah! God the Father, God the Holy Spirit. I declared in the 7th continent all over the nations. Sino ho ang magpapakilala sa tunay na mga iglesia? Sabi ng Panginoong Diyos, ipakikilala ko kayo ng aking tunay na mga lingkod. Na tunay na kagalang-galang kayo sa akin. Nilala ko kayo ayon sa aking larawan. Nilala ko kayo ayon sa aking kaluwalhatian. Ako ang Diyos nyo. Kayo ang mga saksi ko. Nagpakilala ako sa inyo. Naghayag ako sa inyo. Are you listening to all followers in Christ Jesus in the resurrection? Amen. Naunawaan natin kung paano tayo maging tapat at totoo na mga man of God na sa isang puris na kalagayan. Ano pa iniintay ng makarangal ng mga organisasyon na relihiyon dito sa balat ng lupa? Justice. Sino ang nagbigay ng disenyo ng tunay na ninasa at pinili ng dako niyang tahanan? Mananahan siya sa puso ng mga listeners, mananahan siya sa mga believers, sa mga followers in Christ, in the resurrection, mananahan siya sa mga participants. Ikaw at ako ang bride dito. Ikaw at ako ang inihandang maluwalhati na iglesia na walang dungis at kapintasan, spiritual preparation ito. Who is the groom? Di ba yung groom ang babalik sa bride? What is the name of bride? Authentic in heaven, record in heaven. Iglesia ng banal na bundok ng Zion ang dinasa niya, na pinili niyang dakong tahanan at pahingahan, na hindi magwawakas ang kanyang pamamahala sa iyo at sa amin, na nagbabantay sa muli niyang pagparito. There is no other God in heaven. In the celebration of the holy, the God is one. Amen po tayo doon. Amen. Ito, mababa lang po yung narating kong pinag-aralan, pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kung gusto natin maging tapat, huwag natin ibawalay ito sa puso't isip natin. Huwag natin lilimutin ito. Amen po tayo. Amen. At nagagalak ang puso't pag-iisip ko na pinaglilingkod ko sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan. That is the evidence of our faith. That is the evidence of stand of our messenger in the 7th continent all over the nations. There is no other God in the beginning. God created the heaven and the earth. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nakilala natin ang tunay na Diyos na sinasamba natin. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nilinis ang maraming budhi natin upang nasain niya manahan siya sa puso't isip natin. Sa pamamagitan ng kanyang salita, binago niya yung pag-iisip natin. Itinatanim niya sa puso natin yung katotohanan na ang Diyos si Espiritu. Mga saksi tayo ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at tupa. There is no other God in the beginning.
Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Ama, sa langit at sa lupa, sa buong sangkatauhan, sa 7 kontinente, sa pangalan ni Jesucristo, bilang saksing tunay sa isang Diyos na Espiritu at katotohanan ng pagsamba ng bundok ng sayo na nakatala sa langit, na nakatala sa langit ng pagsamba, na buhay ang pagsamba sa balat ng lupa. Bunga sa pagkapanganay ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ng mga tunay na iglesia na mananatiling tapat sa pagsamba, na hinahanap tayo na sasambahin natin ng Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pasasalamatan natin siya, pararangalan natin siya, luluwalhatiin natin siya sa katwiran ng tanda ng patotoo na sinasamba nating tunay na Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Ang gagalak po itong binigay sa ating the greatest holidays, ano po? Everlasting occasion. God is one. There is no other God in the beginning. Jesus Christ is the greatest evidence of our content. Jesus Christ is the greatest creator of our content. Meron pa bang ibang creator? Isa lang ang creator na lumikha, nalimbag sa banal na kasulatan, na scripted, na i-apply na lang natin. Ito yung legit. Naunawaan po natin yung legit application, purely spiritually, na saksi ko ng iisang Diyos na tunay, ng mga banal na propeta, ng mga banal na apostol sa huling panahon, last days. Do you believe that? The one true God, the one Spirit? Amen. Are you listen carefully to all believers in Christ in the resurrection? Kung hindi po ginawa ng Panginoon Diyos yung pagkabuhay na maguli, makikilala po ba natin yung sasambahin natin na Espiritu at katotohanan ng pagsamba? Hello? Kaya nasa gitna ako ng mga mananalansang at manlilinlang at namumusong mga sinungaling na mangangaral. Problema mo ba na ma-open yung mga pastor na nanlinglang at nandaya ngayon? O sila mamumroblema ngayon sa huling panahon? Dahil nadidinig nila ngayon ang katarungan ng hukom na mga hukom, ang hari ng mga hari, na babalik sa kanyang bayan. Na yung bayan nalinglang at nadaya ng mga naparito, ng mga sinungaling, na mga nangangaral. Matagal natin pinaninimugo ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga pastor na inangkin ang posisyon, inangkin ang katangian ng Panginoong Jesucristo. Isa lang ang may katangian ng pagiging reverend, ang pagiging directors. Isa lang ang spiritual directors na bibigyan natin ng kapurihan at kaluwalhatian at kadakilaan sa kanyang mga gawa. Do you believe that? Amen. Ngayon, kayo ngayon ang umunawa kung kanino kayong servant. Naunawa natin yung mensahero ng prinsipe ng kapayapaan, ang Panginoon ng mga hukbo ang nagsugo sa akin upang maghatid ako ng mabuting balita. Nakaligtasan natin, bawat isa na ipamumuhay po natin ito. Magpapatotoo tayo na ang Diyos na sinasamba natin ng Espiritu at katotohanan, na tayo ang hinahanap ng tunay na mananamba sa muli niyang pagparito. Amen po tayo. Amen. Amen. Kausapin niyo yung mga pastor niyo. Who is the master of doctorate of our faith? Who is the master of divinity of our faith? Jesus Christ is the master doctor of our faith. Jesus Christ is the master doctorate of our faith in the resurrection. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo pagka nangangaral, huwag ka magdala ng mga supot? Unahin niyo ang aking kaharian at ang aking katwiran, tawang ang lahat ng mga bagay ay aking idadagdag sa inyo. Di ba ito ang utos na kailangan nating hanapin, yung nadidinig yung tinig? Jesus Christ is the greatest first commandment of God. Naunawaan po natin, ano sabi ng Panginoong Jesucristo nung pumunta sa kalangitan upang ipaghanda ng tahanan sa langit yung mga tunay na iglesia? Naluluwalhatiin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo.
na magpapatotoo tayo na sinasamba nating tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Na sa pagpalito niya, kukunin niya yung sariling pag-aari niya, yung tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi ng Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Jesucristo, pinaghanda tayo ng tahanan sa langit, authentic tayo sa langit, recorded tayo sa langit. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako ang daan at katotohanan, ako ang daan patungo sa kalangitan, ako ang susi at pintuan sa kalangitan na papasokan ng aking mga tupa. Nadinig niyo tinig ng pastor ng tupa. Nadinig niyo tinig ng pastor na nagpapastor sa iglesia ng bundok ng Zion. Amen po tayo. Amen. Nakita niyo ang isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa buong katauhan ko. Nadinig niyo ang presensya ng Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo na nagsasalita sa huling panahon. Are you listening carefully, people of God? Amen. Kung hindi ako gagamitin, nadidinig niyo ba ang larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli? Nabatbat na ng mga sinungaling na mangaral ng buong sangkatauhan. Nakahilig na sa masama ang sangkatauhan. Pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, bilang isang kusmos, bilang isang mangmang, at laging nagkukulang at nangangailangan ng kaalaman at karunungan, nasa harapan nyo, naghahayag ng katotohanan, ng tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Inaakay tayo na masigurado natin yung pag-asa, yung kagalakan, yung kaligtasan ng kaluluwa natin, ng pamilya po natin. Wala akong hinihinging pledge, wala akong hinihinging sentimo sa inyo. Hayagan ito sa social media. Do you believe that? Amen. Hindi nyo maiisyuhan ang Diyos ay pag-ibig. Amen po tayo ron. Amen. Naghahatid ako ng kapayapaan ng kaligtasan natin, bawat isa. Nakikibaka ko sa mga naparito ng mga sinungaling na makangaral. Inilihim ang kalawalatian ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Ito ako sa harapan nyo. Naghahayag ng katotohanan. Dahil ang hinihintay ko ang Panginoon Diyos ang magbibigay ng karangalan sa bundok ng Zion. Ano sabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, kay Propeta Isaias? Paapawin niya at paapawin niya sa sangkalangitan hanggang wakas ng lupa ang kanyang tinig, gaya ng tubig ni Noe nung lipunin niya ang mga tao sa panahon ni Propeta Noe. At sa huling panahon, paapawin niya yung aral sa buong mundo, sa sangkalangitan, sa kalawakan ng sangkalangitan. Ihahatid ito sa mga may pandinig. Wala tayong magiging dahilan na hindi natin nadinig ito. Amen po tayo doon. Amen. At wala kayong magiging issue dito dahil hindi kami nangihingi sa inyo ng offering dito. Dahil ang love gift dito, ang Panginoong Jesucristo, ang given na nagdadala sa atin ng kaligtasan natin bawat isa. Nasa inyo ang desisyon nito kung mananatili ba tayong tapat dito sa faith. Faith ang kaligtasan ay binibigay sa atin. Hindi temporaryong bagay ang binibigay sa atin. Amen po tayo doon. Amen. Prangkahan tayo sa huling panahon. Huwag natin panibughuin ang Espiritu ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa huling panahon. Kisang mata na lang, nagaganap ang kalamidad. Amen po tayo. Amen. Kaya ano ang binibilinan sa atin? Sa dinami-dami ng mga nangangaral pagdating sa 1 John chapter 2:9, kung may nangangaral na hindi dala-dala ang aral na ang Diyos si Espiritu at katotohanan, huwag nyo nang entertainin. Dahil pag binasa natin yung 1 John 2:9, pakibasa po natin ano nakalagay doon. Pag tinanggap natin ito, pinananahanan tayo ng ating Ama, gayon din ang anak. Amen. 1 John 2:9, maraming nangangaral, patay ang pananampalataya, bakit patay? Hindi pinapakaral na ang Diyos si Espiritu. Ito ang ebidensya ng pananampalataya ng Iglesia ng Bundok na Zion na pumapailang lang sa social media. Amen po ba? Amen. Naka-engage sa langit. Kaya hindi kami ang i-engage doon sa mga followers sa YouTube o sa Facebook.
kundi ang tao ang i-engage sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa banal na bundok ng Zion dahil ang offering nito, ang giver nito, kaligtasan ng kaluluwa natin. Hindi pa kinabang na temporary. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin sa lahat ng nakakarinig ng katotohanan. Ano ang bilin sa atin? Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa pamamagitan ni Jesucristo na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi sa Espiritu at katotohanan. Sa Panginoon Diyos ang papuri ng lahat ng pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po natin, nadinig natin yung kahayagan ni Apostol Juan na sino man yung nakakaral na hindi dala-dala ang aral na ito. Sige po, pakibasa. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Uli ng Panginoong Jesucristo. Sino man yung nagpapatuloy, naunawaan natin. Sino man yung nagpapatuloy at hindi sa aral ng tagapagligtas na ang Diyos ay Espiritu. Amen. Ano ho nakalagay? Nagpapatuloy, hindi pinananahan ng Panginoon Diyos dahil hindi nila kinikilala ang Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan buhat sa pasimulan. That is the evidence of our faith. Na ito ang dapat nating ipagpatuloy na pagparating tayo ng nakalulukod na pagbabalik ng karangalan sa Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Naunawaan natin, yung nagpapatuloy at hindi yung aral na ang Diyos ay Espiritu. Hindi pinananahanan ng Ama, gayon din ng Anak. Amen. Useless. Yung organisasyon, ano mang ganda ng organisasyon? O di may hangganan pala, may limitasyon. Yung mga nagpapatuloy na hindi ang paniniwala ng Diyos sa Espiritu at katotohanan ng pagsamba. Hindi pinananahanan ng Ama, gayon din ng Anak. Di useless pala. Di puro ka-ipoklituhan lang pala yung ganong gawain. Naunawaan po natin. Amen. Hindi nakatala sa langit ang kanilang ginagawa sa balat ng lupa. O eto, ang banal na bundok ng Zion, tinututunayan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nakalulugod na pagsamba. Nananatili tayo na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, nananatili sa atin ng pinananahanan tayo ng Ama, gayon din ng Anak. Amen po tayo doon. Amen. Nagpapatotoo. Sagrado. Perfect. Period. Woo! God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya ano bilin sa atin? Sa lahat ng mga listeners, magkuklosing na po ako. Unawain natin mabuti narinig natin sa social media. Ano po sabi sa atin doon sa aklat ng kahayagan na magaganap? Ito yung katuparan. Ng mga nag-iintay na nakarinig ng tinig ng Panginoon Diyos na ang paniniwala natin ay ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. That is the evidence of our God Almighty created the heaven and the earth. The Supreme God, the Universal God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Wake up, people of God. Listen, listen, people of God. Meron pa bang taong nakakarinig sa akin? Meron pa ba? Amen. Wala na tayong magiging dahilan na hindi natin nadinig ito. Amen po ba? Papailang lang sa kalawakan ito, gaya ng tubig ni Noe. Nung lipuli ng Panginoon Diyos sa mga tao sa panahon ni Noe, na lumakad ang mga tao na puspos na ng kasamaan ng mga puso at pag-iisip, gayon man sa huling panahon. Amen po ba? At dumami pa ang mga mananalasang sa huling panahon, ang mabubusog. Amen po ba? Amen. Ano, bilin sa atin, pagdating sa Revelation, yung katuparan, yung kahayagan ng nadinig nyo, binibigyan tayo ng katiyakan ng assurance
Kung paparito na ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo meron tayong pag-asang iniintay na babaguhin tayo sa isang patay. Amen po tayo doon. Amen. O yung reference, sinabi na sa 1 Corinthians doon sa mga iglesia. 15:58. Nakalagay doon. 15:51. Pakipasa natin yan. Na kung mahayag din tayong katulad ng tagapagligtas natin. Kung ano larawan ng Diyos sa pasimulay, gayon ang magiging larawan natin lahat. Amen po tayo doon sa isang mata. Amen. In the twinkle of an eye. Mapalad ang nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Naunawaan natin, common sense, yung nadidinig natin na napaka-legit sa social media. Mapalad ang nakarinig at gaganap ng aklat ng hula na ito. Ano sabi sa ating lahat? Sa magaganap, doon sa mga nakadinig na magiging tapat tayong lahat, na mag-iintay tayo, hindi dahilan ng kahirapan, hindi dahilan ng pagiging celebrity, hindi dahilan kung ano man ang natapos natin ngayon, kundi ang nagbigay ng katuparan ng pag-asa nating lahat ay pananampalataya. Amen. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng tagapagligtas natin? Ako'y madaling paparito sa lahat ng mga gumaganap na iisang Diyos sa Espiritu at katotohanan na tayo po ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ito yung ebidensya na sinasamba natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nasa ibabaw siya ng tubig. Ano po? Amen. Hindi natin po pwedeng gamitan ng grammar na temporary ang Diyos dahil ang Diyos yung Espiritu na nasa ibabaw ng tubig na pumapailang lang sa sangkalangitan. Amen po ba? Amen. Pananagutan natin yan sa pagparito niya. Amen po ba? Amen. Kaya kami po ay bumabati ng kapayapaan ay sa ating lahat bilang mga saksi ng buhay ng Diyos, ng ating mga ninuno at ang mga magulang nating apostol ng Kordero na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. God bless to all listeners. God bless to all followers and participants of our Jesus Christ in the Resurrection. Kami po ay nagagalak na magpasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga nakarinig ng paghahayag ng ebidensya ng paniniwalaan nating lahat. Na ito yung facts na authentic sa langit, na naka-engage sa langit, na bumaba sa lupa ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo upang marinig natin yung kanyang tinig na inihayag ko sa mga may pandinig na wala na tayo magiging dahilan pa na hindi natin natinig itong programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Nag-ibig na yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa mga tao may pandinig sa huling panahon. God bless people of God. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, the one true God in the beginning created the heaven and the earth. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka ba? Sa pangalan ng Yesu Cristo na aming tunay ng Diyos na tagapagligtas. Amen, amen, amen. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating pakaingatan. Lagi nating ilalagay sa ating puso at pag-iisip, huwag mawawalay sa ating mga labi na ang Diyos na sinasamba natin ay Espiritu. Kaya't marapat na masumpungan tayong lahat na sumasampa, nagpapahayag, umaawit sa Espiritu at katotohanan. Patuloy nating pasalamatan ng Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Mga galak tayong magsiawit, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing
glory. Unto thee, O Lord, will I sing. Bless his name. Bless his name, declare his glory. Unto thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong gumalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Sapagkat dahil namin sa iyong Panginoon, ikaw ang isang Diyos na tunay ng Espiritu, buhat sa kauna-una ng panahon ngayon at magpasawalang hanggan. Salamat Panginoon sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming dakilang guro, na aming dakilang Panginoon, nakakayag sa puso't pag-isip ng lahat ng mga tao kung paano ka dadakilahin, kung paano ka pararangan, kung paano ka luluwalhatiin, kung paano makikilala na ang isang Diyos na tunay ay marapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat Panginoon sa dalisay na pananampalataya na nahandang pahayag sa puso't pag-iisip ng sinong tao magiging bahagi ng Iglesia ng Banal na Lubog ng Sayon. Sa lahat ng mga bagay nito, Panginoon, sumayo ang kapulihan, kaluwalhatian, kadahilan, at